A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga pala si Maxwell Rodriguez. Maxwell Matulin Oy Rodriguez. At ang pangalan ko ngayon ay Muhammad Rodriguez. My mother is from Leyte, Cebuano ang salita ng mother ko. Kaya marunong ako magsalita ng Cebuano. Ang Sardin Leyte, Banday Tomas Opos, Sardin Leyte, Sardin, My father is Bicolano. Bicolano, Ginubatan Albay. Kaso nga lang ay maagang namatay yung father ko, so nakapag-asawa ang mother ko ng taga-Pangasinan. At yung taga-Pangasinan na yon, na Ilocano, siya yung nagpalaki sa akin. At lumaki ako ng Maynila. Sa Maynila ako lumaki at napabarkada ako sa mga kaklase ko nung high school. Walang ginagawa kundi pag-aralan ng Biblia. Kaya kami yung mga estudyante nung high school na wala kaming ginagawa, nagpupunta kami sa mga simbahan, sa mga churches ng Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, mga Adventist. Pag mayroong crusade sa Luneta na tulad ng Billy Graham Crusade, naroon kami. At may mga pag-uusap ang mga Catholic Defenders sa Quiapo, nandun din kami at nakikinig. So pinag-aralan namin ang Biblia at binasa namin ito. At yun lang ang aming gawain nung kami ay magkakaklase nung high school. Pagka-graduate ko ng high school, nakapag-aral ako sa isang Protestant school sa Quiapo. So, karamihan sa mga instructor namin, puros mga protestante. Kaya, yun ang buong buhay ko tungkol sa pagiging isang Kristiyano ko. Nakagraduate ako, nakapag-abroad ako ng 1980. Narito na ako sa Saudi Arabia, 1980. So, humigit kumulang, 31 years na ako sa Saudi Arabia. Yes, 31 years na ako sa Saudi Arabia. Dumating ako rito sa edad na 20 taon. Sa isang hospital ako nag-aaral. Nagtatrabaho pala. Pagkatapos, nakikita ko yung mga Muslim na sila ay nagpapatira pa. Sa lingwahe natin o sa lingwahe ko, sabi ko bakit sila tumutuwad at bakit nila hinahalikan yung lupa. Pero sabi ko, bakit kami mga Kristiyano, hindi namin ginagawa yung pagdikit ng noo sa lupa? Para sa akin, ini-interpret ko siya kasi narito yung talino natin, kaya mataas yung ulo natin kaysa sa puso natin, kasi ito ang dahilan kung bakit naging kaiba tayo sa lahat ng mga nilikha sa ating katalinuhan. So yung sanhi ng talino nila, inilalapat nila sa lupa bilang pagpapasailalim sa nag-iisang tagapaglikha. Sabi ko, bakit kaming mga Kristiyano, hindi namin to ginagawa? Gusto ko siyang gayahin, kaso lang hindi ko siya alam. Kaya humingi ako ng mga libro at sa kakukulit ko, so dumating ang libro sa akin. Maraming libro salin sa wikang English ng Quran. Pinagtiyagaan ko siyang pag-aralan hanggang sa natuklasan ko yung detalyadong impormasyon hinggil sa buhay pagkatapos ng kamatayan na wala sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi na naituturo sa atin. Pati yung detalyadong impormasyon hinggil sa patutunguhan natin na buhay na walang hanggan o naglalagablab na impyernong apoy at wala na ring nagtuturo ng ganoon sa ating mga kakristyanuhan. Pagkatapos nabasa ko rin ang isang talata ng Quran hinggil sa mga disipulo ni Jesus. Na ito yung isa sa naging turning points ng aking patuloy na pagsasaliksik. Na ang mga disipulo ni Jesus, ang tawag sa kanila ng Allah, Al-Hawariyun. Ibig sabihin ng Al-Hawariyun, mga piling-piling matatapat na mga tagasunod o disipulo ni Jesus. Ang tawag sa kanila ng Allah sa Quran, tinawag silang Muslim. Hindi to dumating sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya hindi natin masisisi ang pagiging isang Kristiyano natin kung nagkaroon tayo ng harang sa pagitan ng kanilang pananampalataya at sa pagitan ng ating mga kinagisnan. Kaya nung hindi ito dumating sa atin, nagkaroon ng barriers.
Akala natin, kapag tayo ay nag-Muslim, ay lalabas tayo sa tunay na turo. Kasi ako, pinag-aralan ko ang Biblia ng humigit kumulang 15 taon. Kada talata, kunwari ikaw Iglesia ni Cristo, iba yung gagamitin mong talata. Ikaw Romano Katoliko, iba yung talata na gagamitin mo. Ikaw naman is born again, iba rin yung gagamitin mo. Ikaw naman saksi ni Jehovah, ikaw naman protestante, ikaw naman dating daan. Iba't iba yung mga ginagamit na kung kaya magkakahiwalay tayong lahat. Kasi kung pare-pares ang ginagamit natin, ay hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Magiging isa lang tayo. Yes, okay. So, ikukwento ko muna istorya ko para at least hindi kayo masaktan, ha. Kasi pag sinabi kong ganito, maaari kayong masaktan kasi iba yung experience ko sa buhay ko. So, nung napag-aralan ko ang Islam, pinag-aralan ko rin ang Quran sa loob ng 16 na taon hanggang 20 taon humigit kumulang. Actually, may mga libro akong naisulat at kabilang ako sa mga nagsali ng kahulugan ng Quran sa wikang Arabic. At hindi ko dadayain ang aking sarili na paglalaroan ko lang ang aking relihiyon kung hindi ko nakita rito yung tinatawag na katotohanan. Ang mga napag-aralan ko tulad halimbawa, hindi ka susweldo sa company mo, ito yung mga katuwiran, ha, hindi ka susweldo sa company mo kung kakain at matutulog ka lang. Minsan nga hindi kompleto yung sweldo natin, dinadaya pa tayo. Pero nagsasalita ako bilang pangkalahatan para maunawaan nyo, ha. Hindi maaari na kakain lang tayo, matutulog lang tayo at magtatrabaho lang tayo sa company natin tapos makakapasok na tayo ng paraiso. Hindi pwede. Kasi kung alam ko na pwede pala yon, hindi na ako lalabas o hindi na ako aalis sa aking kinagisnan. Kaya napag-aralan ko sa loob ng Quran na merong nakialam sa turo ni Jesus. Unang-una, hindi Jesus ang kanyang pangalan. Tayong mga Kristiyano, karamihan sa atin galing sa pagiging Romano Katoliko, merong INRI sa taas ng krus. At hindi itinuro sa atin kung ano yung ibig sabihin ng 4 na letrang ito. Pero yung letter I, ito yung original na pangalan na Jesus na tinatawag na Isa. Lahat ng nasa Saudi Arabia o lahat ng nasa Middle East, Muslim man, Hudyo man o Kristiyano, tinatawag si Jesus sa original niyang pangalan, Isa, Nazaren, Rexum, Eudrum. Isa, isinaling Jesus na taga Nazareno, King of Israel. So, ang original niyang pangalan ay Isa, kaya kapag merong isang tao na Jesus ang pangalan niya, ang pinipili niyang pangalan ay Isa, ibinabalik niya lamang ang original na pangalan ni Jesus. Kung napakialaman mismo ang pangalan ni Jesus, na hindi naman talaga Jesus Christ o Jesus ang kanyang pangalan, mas lalo pa yung kanyang katuruan. Imposible na napakarami ang itinuro ni Jesus ng kapanahunan niya. Iglesia ni Cristo ba? Romano Katoliko ba? Born again ba? Baptist ba? Methodist? Ako na nga, dating daan, Presbyterian, Iglesia ni Cristo, Mormons, Church of God, Kingdom of God, napakarami. Methodist, Baptist, napakarami. So ito yung katibayan na napakialaman ang turo ni Jesus. Nung napakialaman ang turo ni Jesus, nagmagandang loob sa atin ng Allah, ipinadala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ibalik tayo sa orihinal na turo ni Jesus. Kaya yung isinasagawa ng mga Muslim sa ngayon, walang labis, walang kulang, ibinalik lamang nila ang sarili nila sa orihinal na katuruan ni Jesus sa lahat ng kaparaanan at katayuan at kalakaran at gawin nito. Dahil kung hindi natagpuan ang turo ni Jesus sa loob ng Islam at hindi ko nakita sa loob ng Islam ang katuruan ng lahat ng mga propeta, hindi mo ako mapagmumuslim. Kasi sabi ko noon, kami yung mga grupo na pinag-aralan namin ng Hinduismo, Budismo, Ateismo, Kristyanismo. Lumabas kami ng pagiging isang Kristiyano namin. Pinag-aralan namin, pagkatapos wala kami nakita, bumalik ulit kami. At pagkatapos nag-meeting kaming lahat at pag-uusapan namin ang tungkol sa Islam. Nung sinabi sa amin, si Jesus pala ay isang propeta sa Islam, sabi ko, kahit napatayin niyo ako, hindi ako magmumuslim. Kasi 90% ng mga Kristiyano, kasama ako, correct? Sinamba ko si Jesus.
At huwag mong pakialaman ang pananampalataya ko is kahit napatayin mo ako, hindi ako magmumuslim. Yun yung katuwiran ko nung unang panahon. Sa aking pag-aaral, alam nating lahat sabihin nyo sa akin kung mali. Nahati tayo sa dalawang pananaw hinggil kay Jesus. Ang Iglesia ni Cristo at Saksi ni Jehovah, si Jesus ay propeta, correct? Pero nakararami sa mga Kristiyano, 90% to 95%, itinuturing nila na si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos at kabilang ako dati roon. Diba? So, imposible na mahati sa dalawang pananaw ang katuruan ni Jesus. Sino sa kanila ang mapupunta sa impyernong apoy at sino sa kanila ang mapupunta sa paraiso? Ang bawat isa, sabi ng Allah sa Quran, ay nasisihan na sila ang tama at ang iba ang mali. At alim natin lahat bilang mga Kristiyano, pinagtatalunan ang relihiyong Kristyanismo, palaging nagdidibate sa isa't isa. Sa telebisyon, sa kalsada, sa luneta, kahit saan. So, ibig sabihin, hindi sila magkasundo sa isa't isa tayong mga Kristiyano. Dahil wala ng Kristiyanong marunong ng wika ni Jesus. Ang wika ni Jesus sa kasalukuyan ay isang patay ng wika at hindi na ginagamit ng mga lipunan. Tulad halimbawa ng ele lama sabaktani, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Shami Israel, Aduni Elohim, Aduni Echad. O angka ng Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Wala nang marunong ng wika ni Jesus. Dahil sa wala nang marunong ng wika ni Jesus, hindi mo na alam kung sino ang nagtuturo ng tama o mali kasi wala na yung orihinal. Kaya nagmagandang loob sa atin ng Allah, ibinalik lamang ang turo ni Jesus sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran. At sa loob ng banal na Quran, 400% na nabanggit ang pangalan ni Jesus kaysa sa pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nilinaw ang lahat doon at ibinalik ang tunay na turo at pinakabuod na turo ng lahat ng mga propeta. Isa sa dahilan kung bakit natin nasamba si Jesus, maaaring sa kahimahimalang pagsilang sa Kanya. Isinilang siya sa pamagitan ng isang berhen. At prinisyum na dahil walang namagitan na lalaki, prinisyum na ang namagitan ay ang Diyos na nag-iisang tagapaglikha. Nililiman siya ng banal na espiritu. Ito yung itinuro sa atin na dahil daw na ang Diyos ang kanyang ama, na kung kaya tinawag siyang anak ng Diyos. Dahil sa kaimahimalang pagsilang sa pamagitan ng isang berhen na walang nanamagitan na lalaki. Subalit sa kasaysayan ng sangkatauhan, merong panghigit na nilikha kay Jesus, si Adam, walang ama at walang ina. Si Jesus ay nanatili sa sinapupunan, lumabas na isang batang sanggol at unti-unting lumaki. Samantalang si Adan ay isang mama kaagad. At walang pinanggalingang lalaki at babae at hininga pa ang espiritu mismo ng Diyos sa kanya. At mula kay Adam, hinugot ang tadyang. At ito'y nilamnan at tinawag na Eva o Hawa. Mula kay Adam, nagmula ang isang babae na si Eva. Si Eva ay galing sa lalaki na walang babaeng pinagmulan. Si Jesus naman galing sa babae na walang lalaking pinagmulan. Si Adan naman walang lalaki at walang babaeng pinagmulan. Sa paningin ng Diyos, sa kanyang kadakilaan at pagiging makapangyarihan, meron bang mahirap na likhain sa kanya o lahat ay napakadali? Kung napakadali lahat, bakit si Jesus ay sasambahin natin? So dito, ibinabalik lamang ng Allah ang tunay na status ni Jesus. Hindi lamang siya propeta, hindi lamang siya sugo, kundi He is one of the mightiest messenger of Allah. Kaya nung napakialaman ang turo niya, hindi na nagkasundo ang mga Kristiyano kung siya ba ay isang propeta, kung siya ba ay isang Diyos, at ang bawat isa ay nasisiyahan na sila ang tama at ang iba ang mali. Para linawin ito, ipinadala ng Allah ang banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nilinaw ang kanyang napakataas na status sa tahanan ng Islam na kung sino talaga siya sa paningin ng Allah. Kaya para maligtas ang isang tao, ibalik niya ang turo niya kay Jesus. Siya ay susumpa na wala siyang sasambahin kundi ang tunay na nag-iisang tagapaglikha. At dahil sa ang turo ng lahat ng mga propeta, ang daan ng kaligtasan, lahat ng propeta simula kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Ismael, kay Isaac, kay Jacob, kay Moses, kay Harun, kay David, kay Sulaiman, kay Jesus, kay Zakaria,
kay Yahya o kay Juan, maging kay Propeta Muhammad, lahat ng mga propetang ito na ang bilang nila ay 124,000 prophets and messengers, lahat sila ay daan ng kaligtasan kung saan ka nabuhay. Kung sino ang napapanahon na sugo sa kapanahunan mo, tanggapin mo, maliligtas ka. Tanggapin mo siya bilang sugo at pagkatapos ay sumamba ka sa nag-iisang tagapaglikha. Kung nabuhay ka nung kapanahunan ni Moses, hindi si Jesus ang kaligtasan. Dahil sa nabuhay ka nung kapanahunan ni Moses, tanggapin mo siya bilang isang sugo at dalisay na sumamba ka sa nag-iisang tagapaglikha, magmamana ka ng paraiso. Ngayon, nasa henerasyon tayo ng huling propeta na kung saan wala sa labas ng Islam ang turo ni Jesus, ang turo ni Moses, ang turo ng lahat ng mga propeta, kundi nakapaloob sa Quran na ipinahayag ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya magiging obligado sa atin na inaangkin nating tagasunod ni Jesus, na yakapin natin ang dinalang katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat wala sa labas ng Islam ang turo ng lahat ng mga propeta. Nandun sa loob ng dinalang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kinakailangang tanggapin natin si Muhammad bilang sugo ng Allah. Pagkatapos, dahil sa nahati ang mga Kristiyano sa dalawang pananaw, na kung si Jesus ba ay sugo, kung siya ba ay isang Diyos o anak ng Diyos, nilinaw ng Allah na siya ay isa sa mga dakilang sugo ng Allah. Kaya ikaw ay sasaksi na si Jesus ay sugo ng Allah, na si Muhammad ay sugo ng Allah, wala kang sasambahin kundi yung tunay na nag-iisang tagapaglikha. Kapag ito'y binigkas mo, habang nilalayon mo sa iyong kalooban ng taimtim, lahat ng kasalanan mo'y mapapatawad at magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Kapag sinabi nating naniniwala tayo sa nag-iisang Diyos sa tagapaglikha na hindi natin siya tinatambalan, wala siyang katangiang pangtao. Wala siyang katangiang pangnilikha. Wala siyang kahalintulad na kahit na sino paman. Hindi natin siya iisipin bilang isang nilikha. Hindi natin siya sasambahin sa kaanyuan ng mga rebulto o hindi tayo gagamit ng intermediary o tagapamagitan. Walang tatlong persona, walang anak ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Paano siya magkakaroon ng anak? Galing tayong lahat sa Kanya. Galing ba tayo sa unggoy o galing tayong lahat sa Diyos? Sa simula't simula pa lamang, tayo ay walang pinagmulan, kundi galing tayo sa Allah. Kasi siya yung nagpanimula ng lahat at siya yung lumikha sa atin. Ang mga anghel galing sa Allah. Ang mga anghel mas unang nilikha kaysa sa tao. Simula nung nilikha sila, hindi na bago ang kanilang anyo, hindi kumulubot at hindi tumanda na tulad ng tao. Simula nung nilikha sila, hindi sila kumain, hindi sila natulog, hindi sila napagod, hindi sila namatay. Simula nung nilikha sila from the very beginning at wala silang kasarian. Ganun din yung mga jinni. Yung mga jinni na kung saan maaring tawagin nating mga engkanto o mga nilikhang hindi nakikita. At kabilang doon si Satanas na yung sumuway kaya isinumpa siya ng Allah. Galing din siya sa Allah. Kasi ang Allah ang siyang lumikha sa kanya. Lahat ng tao ay galing din sa Allah. Ang mga hayop, ang mga kalikasan, ang mga bundok, paraiso, impyerno, apoy, mga kalangitan, mga planeta, lahat ng mga heavenly bodies, lahat-lahat ay galing sa Allah. Kasi siya ang nagpanimula ng lahat. Naiintindihan niyo yung paliwanag ko? So kahit na galing tayong lahat sa Allah, si Adan, si Jesus, si Moses, si Abraham, bakit si Jesus lang ang naging Diyos sa atin at ba't siya lang ang naging anak ng Diyos? Gayong lahat tayo ay galing sa Kanya. Galing tayong lahat sa Diyos. Kasi wala naman tayong pinagmula na iba. Hindi ba ang marapat na itawag sa atin ay mga nilikha ng Diyos na nag-iisang tagapaglikha? Kahit na ano yung pamamaraan ng paglikha sa atin, nilikha man ng tao ng walang ama, nilikha man ng tao ng walang ina, nilikha man ng tao ng walang pinanggalingang ama at ina, merong mang nilikha na galing sa ama at ina, lahat tayo ay galing lahat sa nag-iisang tagapaglikha. Pero bakit tayo hindi naging pira-pirasong mga Diyos? Bakit si Jesus lang ang naging Diyos at anak ng Diyos kung lahat tayo ay galing naman tayong lahat sa Kanya? Kaya nililinaw ng Islam na wala tayong sasambahin kundi yung lumikha lamang sa atin. Ang sino mang sumamba kay Jesus, kay Moses, kay Muhammad,
sumamba sa mga pari, sa mga ribulto, namatay sila nang hindi nakapagsisi, sa impyernong apoy sila magpasawalang hanggan. Wala nang kaparaanan pa para sila ay makalabas roon. Kaya ibinabalik lang tayo sa dalisay na pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Tanggapin natin na ang napapanahon na sugo ay si Propeta Muhammad, at tanggapin din natin na si Jesus ay isa sa mga dakilang sugo ng Allah. Yun ay pagsuko ng taimtim sa kagustuhan ng nag-iisang tagapaglikha, at bilang ganti, magmamana tayo ng paraiso at patatawarin niya sa atin ang lahat ng ating pagkakasala. Pagkatapos ay uusad ang ating pamumuhay, panatiliin lamang natin ang ating sarili sa pagsamba hanggang sa makaharap natin ng Allah batay sa kung ano yung itinakdang kamatayan para sa atin. Hindi kailangan ng Allah ang ating pagsamba. Wala siyang kailangan. Kahit na walang sumamba sa Kanya, hindi mababawasan ang Kanyang pagiging mismo niya. Kahit ang lahat ng tao simula kay Adan hanggang sa dulo ng panahon, tumayo sila sa kanilang kinalalagyan at manalangin sila ng kahit na anong panalangin at ipagkaloob ito ng Allah sa kanila ng sabay-sabay, hindi mababawasan kung ano man ang pagmamayari ng Allah. Kahit na yung karayom, ilubog mo sa karagatan at iniangat mo kahit na kakaunti, merong sumama sa karayom na yoon. Kahit na ganun kakaunti, hindi mababawasan kung ano man ang pagmamayari na tinataglay ng nag-iisang tagapaglikha. Ibig sabihin, kapag sinamba natin siya ng dalisay, lahat ito, it will be turned into blessing, magiging mabiyaya ang buhay natin dito at magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya pagkatapos kong pag-aralan ng Kristyanismo, pagkatapos kong pag-aralan ng Islam, natuklasan ko na nasa loob pala ng Islam ang turo ni Jesus. Hindi natin babaguhin ang kanyang katuruan, babaguhin lang natin ang katawagan natin sa ating sarili bilang tagasunod ni Jesus. Tatawagin nating Muslim ang ating sarili. Ang ibig sabihin ng Muslim, ang taong isinuko ng ganap ang kanyang sarili sa Diyos na tagapaglikha. Yun ang ibig sabihin ng salitang Muslim. Ibabalik lang natin ang tunay na katawagan sapagkat ang nagpangalan na Muslim ang nag-iisang tagapaglikha. Ang mga disipulo ni Jesus, ang lahat ng mga propeta, simula pa kay Adam, kay Noah, kay Ismael, kay Ibrahim, lahat itong mga propetang ito, tinawag sila ng Allah na mga Muslim. Ang ganap na isinuko ang sarili sa Diyos na tagapaglikha. Kaya noong nalaman ko ito, alam ko ang kahit na kayo, pare-paras tayo ng buhay, lalong-lalo na ako, pare-paras tayo ng buhay nung hindi pa ako Muslim. Alam nyo naman ang buhay natin. Bihira lang tayong sumasamba at nakakaalala sa Diyos na lumikha sa atin kapag meron lang tayong problema, mga panganib, at sa mga espesyal na mga okasyon lamang natin siya naaalala. Samantalang ang itinuro niya sa atin na bilang napakaganda at bilang mapayapa at mapanatag na pamamaraan ng pamumuhay, kung pinapakain mo ang iyong katawan, pantay din na pakainin mo ang iyong kaluluwa. Kasi hindi lang naman tayo tao. Nag-abroad tayo para pakainin ang ating laman, pero nakalimutan nating pakainin ang ating kaluluwa. Wala namang bayad, hindi ka bibili at hindi ka magluluto para mapakain mo ang kaluluwa mo. Ang tuwirang pakikipag-ugnayan at komunikasyon sa nag-iisang tagapaglikha at ang pag-aayuno ng alang-alang sa Diyos na nag-iisang tagapaglikha. Ibabalik mo lang ang sarili mo sa nagmamayari nito. Yung buong buhay mo ay iaalay mo sa Diyos na nag-iisang tagapaglikha. Bilang ganti, magmamana ka ng paraiso. Walang kwenta ang buhay natin dito. Ang buhay natin dito ay mga punong-puno ng pagsubok. Sa Quran, ang buhay dito ay pagsubok. Ito yung examination. Tandaan nyo to, kalungkutan, kaligayahan, kalungkutan, kaligayahan, kalungkutan, kaligayahan. Yun ang buhay natin. May pera ka ngayon, pinadala mo, bukas, ibig sabihin, wala na, hihintayin mo na naman. Problema si ganito, problema si ganon, etc., etc. Pero kapag nasa tama tayo, alam natin ang dahilan kung bakit tayo nasa ibabaw ng kalupaan, mauunawa natin ang mga sitwasyon na mangyayari sa atin. Tulad ng limbaw ng pakikipagkomunikasyon at ang pag-aayuno, ito ang magpapatatag sa lahat ng mga darating sa ating pagsubok. Hindi tayo magiging matatag. Tignan mo, minsan may mga non-Muslim, pag may problema, akala nila makakalimutan nila yung problema nila, iinom sila ng alak o magdodroga sila. Pero pag nabalik na sila sa orihinal, nandun pa rin yung problema, hindi naalis. Pero ibig sabihin, ang solusyon na ibinigay ng Allah
ang kaligayahan, kalungkutan, kaligayahan sa oras ng kasaganaan at sa oras ng kagipitan, sabay o pantay na sinasamba mo ang nag-iisang tagapaglikha. Mas maganda nga sa isang taong na nalalagay sa mga panganib na ipagpatuloy niya palagi ang pagsamba, pagkatapos hanggang sa ibig sabihin, ibigay sa kanya ng Allah ang tinatawag na kalutusan para dito. Kasi sabi ng Allah, ang sino mang sumamba sa akin, nagkaroon ng takot, sinunod ang ipinag-utos, ipagkakaloob ko sa kanya ang lahat ng solusyon sa lahat ng kanyang suliranin na kailanman ay hindi niya naisip sa kanyang sarili na masosolve yung problema niya. So ang solusyon nasa Allah. Kapag ginawa natin yun, hindi to kailangan ng Allah, magiging mabiyaya ang buhay natin because it will be turned into blessing. Dito, magiging payapa, panatag ang ating kalooban at hindi tayo masasaktan sa anumang nangyayari. Hindi tayo malulungkot kung may mga problemang nangyari sa atin. Kunwari namatay ang ating mga mahal sa buhay. Halimbawa lang. Kasi lahat naman tayo ay mamamatay. So kinuha lang ito ng nagmamay-ari. So maiintindihan mo na ikaw rin, darating ang panahon, kukunin ka rin ng nagmamay-ari ng iyong buhay. Na kung kaya bahagi ito ng mga pagsubok, kakulangan sa mga inaani, ibig sabihin mga sakuna at mga kalamidad, lahat ito'y bahagi ng pagsubok ng buhay. Subalit maunawaan mo lamang ang kalakaran ng mundo kapag ikaw ay nasa tama, maintindihan mo ang mga sitwasyon at ang nangyayari. Kaya maiiwasan ang tinatawag na pagsuway ng karamihan kasi makikilala nila ang nag-iisang tagapaglikha. Kaya inaanyayahan ko kayo na wala namang mawawala sa inyo. Kapag isinuko nyo ang sarili nyo sa Diyos na nag-iisang tagapaglikha, mapapatawad ang lahat ng ating pagkakasala. Maniwala lang tayo sa Kanya ng taimtim na Siya lamang ang ating sambahin at huwag tayong maglalagay ng katambal sa pagsamba sa Kanya. Ang susundin nating kaparaanan ng pamumuhay ay ang ipinahayag sa huling propeta na nandun ang pinakabuod ng tunay na turo ng lahat ng mga propeta. At pagkatapos lilinawin natin na si Jesus ay isa sa mga dakilang sugo ng Allah. Kapag ito'y taimtim na binigkas natin, lahat ng kasalanan natin ay napatawad, magkakaroon ng liwanag ang ating mga mukha at kapag nagpanatili tayo, paunti-paunti, mag-aaral lamang tayo ng pakaunti-pakaunti hanggang sa maituwid natin ang ating sarili sa dapat na ipinag-utos ng Allah para sa atin. Ang una, ang kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa unang paghakbang. Isusuko mo ang sarili mo. So, ikaw ay isang Muslim pa lamang. Ibig sabihin, isinuko mo yung sarili mo sa pamagitan ng pagbibigkas na taimtim na nilayon mo na ang pagsamba mo ay para lamang sa tunay na tagapaglikha. Bibigkasin mo lang yon sa Tagalog at sa Arabic, letra by letra habang binibigkas ko. At tatanggapin mo si Muhammad bilang sugo ng Allah at tatanggapin mo si Jesus bilang sugo ng Allah. Siguro karamihan na sa inyo rito ay naranasan niya na yung iba't ibang lecture. Nakadaan niya na siya sa iba't ibang mga lecture o ibang mga talakayan o mga paliwanag tungkol sa Islam. So, ang susunod na hakbang, kung naunawaan nyo at naintindihan nyo, isusuko nyo lang yung sarili nyo sa nag-iisang tagapaglikha. Sir, may tanong ko lang. Yes. Si Muhammad yung pinakahuling propeta? Yes. Si Muhammad? Yes. Oo, sinabi ko. Then, anong tanong mo? Akala ko si Jesus yung pinakahuling propeta. Hindi. Mas nauna si Jesus kayo. Si Jesus, kapag pinag-aralan mo ang Biblia, meron siyang hinihintay na darating. Sabi niya sa Juan 14:16, kung ako'y inyong iniibig, ay diringgin nyo ang ako ay dadalangin sa Ama, ay susundin nyo aking pag-uutos, sapagkat ako'y dadalangin sa Ama upang bigyan niya kayo ng isa pang mga aliw upang sumayin nyo magpakailanman. Ibig sabihin, merong hinihintay na darating na isang mga aliw pagkatapos ni Jesus. Kaya nga may lumitaw na Felix Manalo, Ellen White, Joseph Smith Jr., Eli Soriano, ibig sabihin Eddie Velarde o kung sino yung Velarde na yon. Dahil merong darating pagkatapos ni Jesus, na sabi ni Jesus, kapag ito'y dumating, siya'y sasaatin magpakailanman, ibig sabihin ang kanyang katuruan ay sasaatin magpakailanman. Ininterpret ito ng mga Kristiyano sa iba't ibang interpretasyon. Ang born again, ininterpret nila ito bilang isang Holy Spirit. Pero sa Iglesia ni Cristo, siya ay si Felix Manalo. Kaya nga may naglitawan ng mga propeta sa kakristyanuhan dahil alam nila na merong darating pagkatapos ni Jesus. At nakalagay din sa Quran na sinabi ng Allah kay Jesus, ibigay mo o Jesus ang magandang balita,
hinggil sa pagdating ng huling propeta na ang pangalan ay Ahmad. Ang ibig sabihin ng gospel sa Islam, magandang balita, good news. Hinggil sa pagdating ng huling propeta. Yun ang ibig sabihin ng gospel. Ihanda mo ang daan o Jesus hinggil sa pagdating ng huling propeta na ang pangalan ay Ahmad. Yun ang ibig sabihin ng ebanghelyo. Magandang balita, gospel, good news, hinggil sa pagdating ng huling propeta. Kaya ang pinakahuling propeta pagkatapos ni Jesus, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Ibrahim alayhi salam ang tinaguriang ama ng propeta o ama ng propeta. Sapagat mula kay Hajar, nagkaroon siya ng anak na si Ismael, at si Ismael ay nagkaroon ng 12 anak, tinawag itong the 12 princes. Sila yung mga Ismaelitas na mga Bedouin na mga Arabo. At pagkatapos nagpakita ang mga anghel kay Ibrahim na sinasabing si Sarah sa kanyang katandaan at pagiging isang baog alayhisalam, ay magkakaroon siya ng anak na ang pangalan ay Ishak. At si Ishak ay magkakaroon ng anak na ang pangalan ay Yaqub. At si Yaqub, ang kanyang title ay Israel. Nagkaroon siya ng 12 anak sa 4 na babae. Tinawag ang kanyang 12 anak na mga Israelitas. At dito nagmula si Yusuf, si Benjamin, nandyan si Harun, nandyan si Moses, nandyan si David, nandyan si Sulaiman, nandyan si Jesus, nandyan si Zakaria, nandyan si Yahya o tinatawag na Juan Bautista. Lahat sila ay mula sa angka ng Israelitas. Ang tinutukoy na darating pagkatapos ni Jesus ay ang magmumula sa kanilang mga kapatid sa angka ng Ismaelitas, na kung saan pagkatapos ni Prophet Ismail, ang sumunod na propeta na ang pinakahuli ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sila'y magkapatid mula sa Ismaelitas at Israelitas ang tinutukoy ni Jesus na darating pagkatapos niya. Kaya makikita nyo rito yung mga propeta na ang pinakahuli ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung maalam sa Biblia, binanggit din ng mga Hudyo na meron silang hinihintay na 3 tao. Sabi ng mga Hudyo kay Jesus, ikaw ba si Elias? Ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang propeta? Si Elias sa katauhan ni Juan Bautista, si Jesus ang Kristo, at ang propetang tinutukoy na darating pagkatapos ay sa katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dito magiging buo ang pananampalataya ng bawat isa na nakasunod siya sa tunay na katuruan ng lahat ng mga propeta sa pamagitan ng pagtanggap sa pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumasaksi ako na si Muhammad ay sugo ng Allah, sumasaksi ako na si Jesus ay sugo ng Allah. Sapagat ang sinumang Muslim na hindi naniwala kay Jesus, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Ang sinumang wala sa turo ni Jesus, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Mailalagay mo lamang ang iyong sarili sa tunay na turo ni Jesus kapag niyakap mo ang dinalang katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung sasabihin mong nasa loob ng kakristyanuhan ang turo ni Jesus, Romano Katoliko ba, born again ba, Baptist ba, Methodist, Presbyterian, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Church of God, Kingdom of God, Worldwide Kingdom of God, ako na nga, Mormons, ang dami. So, walang kaligtasan sa labas ng turo ni Jesus. Kaya para mailagay natin ang sarili natin sa kaligtasan, isuko natin ang sarili natin sa nag-iisang tagapaglikha sa pamagitan ng ako'y sumasaksi na wala akong sasambahin kundi yung tunay na tagapaglikha. At sumasaksi ako na ang tunay na katuruan ng lahat ng mga propeta ay nasa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya tinatanggap ko siya bilang isang sugo. At sumasaksi rin ako na si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah. Kapag sinabi natin ito, lahat ng kasalanan ay mapapatawad sa atin pagkatapos nating paliguan ang ating mga sarili. Yes, maniwala kayo. Sino pa ang may tanong? Yes. Bali lang po sa isang Quran din po na nagkakaroon din po ng bahagi-bahagi. Yes. Tulad din po sa Kristiyano na isang Biblia nagkaroon din po ng mga sekta na nagkabahagi-bahagi. Ang Quran ay iisa lamang at hindi siya nagkabahagi-bahagi. Iisa lang ang Quran sa buong daigdig. At hinahamon ang lahat ng tao ng Allah. Ibig sabihin, take note. Ang Biblia, hindi lang siya Biblia ang isa. Revised Standard Version,
King James Version, Douay Version. Iba ang ginagamit ng mga Romano Katoliko. Bago namatay si Cardinal Sin, meron siyang 73 books. Iba ang ginagamit ng Romano Katoliko, 72 books. Iba ang ginagamit ng mga born again, King James Version. Iba ang ginagamit ng Saksi ni Jehovah. Iba ang ginagamit, iba't ibang 24,000 dialects ng Biblia. Iba't iba. Hindi po pwedeng sabing isa. Kasi ibang ginagamit. Kasi kung ang ginagamit ng Romano Katoliko sa Iglesia ni Cristo ay magkatulad, ibig sabihin nun, walang pagkakaiba sa kanila. Mo. Pero ang Quran, hinamon ng Allah ang lahat ng tao. Sabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Al-haqqu mi rabbika fala takum minal muntarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alaw. Nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadibin. Ang katotohanan ay mula lamang sa Allah na nag-iisang tagapaglikha, na kung kaya huwag kang pabibilang sa mga nag-aalinlangan. Kung sino man sa inyo ang may pag-aalinlangan hinggil sa Quran, hinggil sa ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alaw, halina kayong lahat at tayo'y magtipon-tipon, ang inyong mga anak, ang aming mga anak, ang inyong mga kababaihan, ang aming mga kababaihan, ang inyong mga sarili at aming mga sarili. Pagkatapos ay manalangin tayo ng taimtim sa Allah at hilingin natin ang sumpa sa mga yaong nagsasabi ng kasinungalingan. Ito'y ipinag-utos ng Allah noong ang mga bishop ng Najran na mga Kristiyano ay nagpunta sa Medina para pag-usapan ang hinggil kay Jesus at hinggil sa ano yung nakahayag sa banal na Quran, hinggil kay Jesus. At ayaw nilang paniwalaan kung ano ang Quran, kaya ibig sabihin itinuro, ipinahayag ng Allah na hilingin mo sa kanila ang sumpa sa mga yaong sinungaling at hindi nagsasabi ng katotohanan. Pero hindi na ito tinanggap. Sabi ng Allah, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Kapag hindi na tinanggap ang paghamon, ito yung katibayan na sila ay mga sinungaling sa kanilang pag-angkin. Kaya hinihiling ko sa Allah na kung hindi totoo ang Islam bilang relihiyon ni Jesus at relihiyon ng lahat ng mga propeta, patayin niya ako sa aking kinalalagyan. Walang sino mang Kristiyano at mga preacher na magsasabi nito. Hinihiling ko sa Allah na patayin niya kaming mga Muslim sa aming kinalalagyan kung hindi totoo ang Islam na siyang turo ni Jesus at turo ng lahat ng mga propeta. Walang Kristiyanong preacher na magsasabi nito ng sumpaan kasi mamamatay sila. So, ito yung katibayan na ipinag-utos ng Allah para mangibabaw ang katotohanan at iligtas ng bawat isa ang kanyang sarili kapag ito ay narinig niya. Or else, mapapahamak siya sa kabilang buhay. Hinihiling ko sa Allah na patayin niya ako kung hindi totoo ang Islam. Taimtim kong hinihiling ito sa Allah. Walang sinumang Kristiyano ang hahamon ng sumpaang ito. Kasi, bakit ganito, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganon? Sabi ng Allah, kung merong natitirang katiting na kabutihan sa inyong mga puso, ay gagabayan kayo. So, ibig sabihin noon, ang hindi ginabayan, walang kabutihan sa kanyang puso batay sa talatang ito na binanggit ng Allah. Meron silang pagmamataas at meron silang pagtanggi. So, yun yung mga bagay na yon. Maniwala kayo. Ibig sabihin, nasa totoo ang mga Muslim. Kaso nga lang, may mga gumagawa sa kanila ng ganito. Kasi tignan nyo, kapag pinag-aralan nyo, kung sino yung pinakamasama sa sangkatauhan, sa kanila ipinapadala ang mensahe. Kilala nyo ba ang mga Israelita na sila ang pumatay kay Sakaria at Juan Bautista sa Biblia? Pinapatay nila ang mga propeta na kung kaya, ibig sabihin, kung sino yung mga ligaw, sa kanila ipinapadaan ang mensahe. Ganon din ang kanilang kapatid na mga katutubo, meron din silang mga katangiang ganon, na kung kaya, minsan, yung mga kababayan natin, hindi nila nakikita yung pagiging totoo sa mga nakikita nila. Kahit na ako, kung titignan ko ang mga Muslim, hindi mo ako mapapamuslim. Kasi ibig sabihin, maraming mga Muslim na kuno-kuno. At nami-misinterpret yun ng mga taong tinitignan. Kasi, in general, ang ugali ng tao ay tinitignan niya yung gawa ng kanyang kapwa. In general, nature yun ng tao. Maniwala kayo, kapag may taong nang api sa atin, pwede nating hilingin sa Allah
ang ating karapatan sa nang api sa atin, subalit hindi ito magiging hadlang para isuko natin ang sarili natin sa nag-iisang tagapaglikha. Hindi dapat natin gawing hadlang ang mga bagay na ito sa pagsuko at magiging daan ng ating kaligtasan. Kasi sila na hindi sumusunod, mananagot din sila sa kabilang buhay. Pag sinabi halimbawa ng Diyos, huwag kang mangangalonya, huwag kang makikiapid, huwag kang papatay, para kanino ang mga kautosang ito partikular? Sa mga walang pananampalataya o sa may mga pananampalataya? Yung 10 utos, para kanino ang utos na ito? Sa mga taong naniwala o sa mga taong walang pananampalataya? Sa mga taong may pananampalataya. Bakit? Kasi nagkakamali sila. Nagkakamali sila. Tulad nung pinatay ni Cain si Abel. Mali ba ang relihiyon ni Cain? O si Cain lamang ang nagkamalit ng kasala? So, hindi natin pwedeng sisihin yung tunay na relihiyon. Hindi pwedeng, kasalanan ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin yun. O magiging hadlang ito para hindi natin yakapin ang katotohanan. Kung nagkamali ang mga tao na nasa tamang landas, hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Iligtas natin ang ating sarili at kung sino mang nagpanatili sa pagsuway, pananagutan niya yun dito at sa kabilang buhay. Makikita mo, Muslim man siya o hindi siya Muslim. Basta wala siyang pagsunod, masalimuot ang buhay niya. Magulo, masalimuot. Tandaan niyo yan. So kaya kinakailangan is hindi magiging hadlang ang mga nangyayari sa ating kapaligiran para iligtas natin ang ating sarili. Kasi ang Allah ang makikitungo sa mga tumanggi at ang Allah ang makikitungo sa mga sumuway. At pakikitunguhan niya rin tayo sa kabilang buhay kung naging hadlang ba ang lahat ng mga nangyari sa ating kapaligiran para iligtas natin ang ating sarili. Hindi makatarungan yun para sa atin na, O Diyos, kaya ko hindi tinanggap ang Islam kasi si ganito, si ganito, si ganito, saka si ganito, kasi nagsiganito at nagsiganito. Hindi pwede. Kung sino man sila, mananagot sila. Tignan nyo bigyan kayo ng halimbawa. May mga Muslim na gumagamit ng mga babaeng bayaran. May mga nag-aangking mga Muslim na nangungupahan ng mga resort para gumamit ng mga babaeng bayaran. Okay? Ano ang ginawa ng Allah sa kanila? Sabi ng mga kalalakihan, bumili ka ng pagkain kasi nagugutom na kami. Nung bumili ng pagkain, hindi na nakabalik, ibig sabihin na aksidente. Ano ang sabi niya habang naghihingalo siya? Ano ang sasabihin ko sa harapan ng Allah? Hindi niya nabanggit yung pagsisisi bago siya namatay. So, yung mga Muslim na nag-aangking Muslim, pagkatapos gumagawa ng kasalanan, kadalasan kapag sumobra na sila, sinasanhi ng Allah na mamatay sila habang ginagawa nila yung kasalanan, nang sa ganun ay sa impyernong apoy sila. Kaya wag nating husgahan yung mga gumagawa ng kasalanan dahil kapag sumobra na sila, ang Allah ang papatay sa kanila at kapag pinatay sila, papatayin sila sa sitwasyon na ginagawa nila yung kasalanan para sa impyernong apoy sila. So, nung ginawa ito ng Allah na pinatay sila, nakatulong ba sa atin ito para maligtas tayo sa kabilang buhay? Napakasimple lang Kung meron ng api sa atin, sabihin natin, O Allah, kunin mo ang karapatan ko sa Kanya at pangalagaan mo ako laban sa Kanya. Mangyayari kaagad ang parusang iyon sa sinumang nang api sa atin, Muslim man o hindi Muslim. Pero hindi mo dapat itanim sa sama ng loob mo na itong magiging hadlang para sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, bakit sa tingin nyo kaya hindi ako nakaranas ng pang-aapi at kayo lang? Kung totoo man. Yes. Pero ipinaalak ko ang lahat at nakuha ko ang karapatan ko, naramdaman ko siya. Kaya sino man sa atin, hilingin niya ang kanyang karapatan, makukuha niya ito, pero hindi dapat maging hadlang ang kaligtasan na pagsuko ng ating sarili sa nag-iisang tagapaglikha. May tatanong lang po, kasi nakita-kita na tayo sa laban dati. Alhamdulillah, mabuti na lang talagang Yung ba totoo na si Maria ay isang prostitute? Subhanallah. Sabi ng Allah sa Quran, isinumpa ng Allah ang mga Hudyo dahil inakusahan nila si Berheng Maria na nakagawa ng tinatawag na kahalayan. Kasi pag sinabi natin ang mga masasamang ganitong bagay, hindi tayo naniniwala sa kahimahimalang pagsilang niya kay Jesus.
Ibig sabihin, para malaman mo ang katotohanan, nung kapanahunan ni Berheng Maria, hinamon ng mga Hudyo ang Allah na hindi makalilikha ng isang tao na magbumula sa isang babaeng berhen. At bilang katugunan ng paghamon, nilikha ng Allah si Jesus sa pamagitan ng isang babaeng berhen, at ang anuman na kanyang mahawakan ay gumagaling, nakakakita, nabubuhay sa kapahintulutan ng Allah. Kasi yung ibig sabihin ng Misayas, ang mabiyayang kamay na anumang pahiran niya ng langis ng oliba ay gumagaling, nakakakita, nakalalakad. Yun ang ibig sabihin ng Misayas. Pagkasilang kay Jesus, pinahiran ni Sakaria, kasi si Sakaria ang nangalaga kay Berheng Maria hanggang sa paglaki nito. Kaya nung ito'y isinilang si Jesus, pinahiran niya ng langis ng oliba. At nung lumaki ito'y naging mabiyaya ang kanyang kamay. Ano man ang kanyang hipuin, ano man ang kanyang pahiran, nakalalakad, gumagaling, nakakakita sa kapahintulutan ng Allah. At meron pa sa banal na Quran na si Jesus, nung siya'y sanggol pa lamang sa kuna, na kapapanganak pa lamang siya, ito yung kauna-unaan niyang himala na siya'y nagsalita para ipagtanggol ang kanyang ina. Kasi inakusahan ng mga Hudyo si Berheng Maria na isang mahalay na babae. At itinuro niya ang batang sanggol at nagsalita si Jesus para pangalagaan at ipagtanggol ang kanyang ina. Dahil sa akusasyon ng mga Hudyo kay Berheng Maria, isinumpa sila ng Allah. Isinumpa ang mga Hudyo dahil doon. Kaya dito, kasi nung kapanahunan ni Jesus o ni Berheng Maria, napakagaling ng mga Hudyo sa paggagamot. Kaya para tapatan ang kanilang kagalingan, nilikha ng Allah si Jesus sa pamagitan lamang ng pagpahid niya ay nagiging masagana, mabiyaya ang taong kanyang pinapahiran. Gumagaling, nakakakita, nakalalakad. Kapag alam natin ito, hindi natin sasambahin si Jesus. Yes. So, hindi natin alam ang pagkakatakda ng ating buhay. Kasi maniwala kayo, ang pagiging isang Muslim natin ay isang karangalan. Sapagkat ang sino mang tumanggap ng katuruan ng mga propeta, siya ang magiging tagapagmana ng katuruan ng propeta mula sa Allah. Magiging karangalan ito para sa atin. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyong ipagkait ang karangalang ito para sa inyo. Sa pamagitan ng pagsuko sa nag-iisang tagapaglikha. Kasi ang una mo namang gagawin lang ay susumpa ka na wala kang sasambahin kundi ang nag-iisang tagapaglikha. Tatanggapin mo si Muhammad ay sugo ng Allah, tatanggapin mo si Jesus ay sugo ng Allah. Kapag yun ay ginawa mo, lahat ng kasalanan ay napatawad na. At naisuko mo na ang sarili mo sa Diyos na nag-isang tagapaglikha, at kapag naligo ka, subhanallah, makikita mo yung liwanag sa mukha ng isang taong ibig sabihin pinatawad ang kanyang kasalanan. Kaya yung pagmumuslim natin ay isang karangalan, maniwala kayo. At pagkatapos nito, kapag meron kayong nakitang mali sa katuruan, walang magbabawal at walang mag-iimbestiga sa inyo at walang maghahabol sa inyo. Please, parang awa nyo na bumalik na kayo sa Islam. Walang maghahabol. Pero maniwala kayo, kapag nag-aral kayo, hindi kayo lalabas sa Islam. Kasi ito yung magiging legacy natin. Ito yung karangalan para sa atin. Tulad halimbawa, magbibigay ako ng mga halimbawa. Kunwari, nag-graduate ako ng high school. Para maintindihan nyo. Pagka-graduate ko ng high school, gusto kong kumuha ng kursong eheniero. Hindi ba nag-enroll ako kaagad kahit na wala pa akong alam sa kursong eheniero at doon pa ako nag-aral sa loob, correct? Nakuha nyo? Pagka-graduate nyo ng high school, gusto nyo kumuha ng kursong eheniero. So, pumasok kayo kaagad sa kursong eheniero nang wala pa kayong kaalam-alam. At doon, nag-aral kayo ng dahan-dahan. Kaya, after 4 years, naging full-fledged engineer kayo. Di ba? So, ganun din sa Islam. Ang panuntunan sa Islam, isuko lang natin ang sarili natin sa nag-iisang tagapaglikha. And from there, unti-unti nating napag-aaralan hanggang sa unti-unti nating naisa sa pamuhay kung ano yung napag-aaralan natin. Kaya ang tamang pamamaraan ay isuko muna natin ang sarili natin. Pagkatapos ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. At dun sa pag-aaral natin, maunawaan natin sumaisa sa pamuhay natin. Na kung kaya, ang pangalawang antas na makakamit natin ay ang magiging isang mananampalataya. Ang unang gagawin lang natin ay isusuko natin ang sarili natin. Hindi pa tayo mananampalataya kasi wala pa tayong alam. Sinuko lang natin ang taimtim natin sa Diyos at tagapaglikha. Tinanggap natin si Muhammad bilang sugo, si Jesus bilang sugo. Yun ang unang hakbang pagsuko ng buong sarili. Pagkatapos nun, kapag nag-aaral ka, maisa sa pamuhay mo na yung napag-aralan mo, magiging mananampalataya ka na kapag nagsama ang taimtim na nilayo ng puso, binigkas ng bibig, at ikinilos ng katawan, magiging mananampalataya ka. Pero ngayon, ang hinihiling ko sa inyo,
isuko nyo lang ang sarili nyo. Sa pamagitan ng pagsumpa na ako'y walang sasambahin kundi ang tunay na tagapaglikha at si Jesus ay sugo ng Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. So, pagsuko lang. Hindi pa tayo mananampalataya kapag sinuko natin ang sarili natin. Kaya yun ang aking payo sa iyo. Alang-alang sa kaligtasan, kinakailangan maging wise tayo kasi ang Satanas lalagyan niya ng ibig sabihin pag-aalinlangan ng mga puso natin para maantala hanggang sa makalimutan na natin ang pagsuko. Dahil gusto niya na ang lahat ng mga anak ni Adan ay mabulid sa impyernong apoy katulad niya. Kaya maging wise tayo kung pinag-uusapan ay tungkol sa Diyos at kaligtasan. Kasi kung nakakita ka ng maling katuruan sa binasa mo, walang maghahabol sa iyo kung sakaling lumabas ka na. Pero maniwala kayo kapag pinag-aralan nyo ang Islam, hindi na kayo lalabas pa rito magpakailanman. So kung wala na kayong tanong, inshallah gabayan tayo ng Allah sa kung ano yung katotohanan. Hilingin natin sa Allah na kung ano yung katotohanan, yun ang ilagay sa ating puso at mga kaisipan. Gabayan niya tayo at ang ating mga mahal sa buhay. At gamitin niya tayo bilang tagapagpalaganap ng katotohanan sa ating sambayan ng Pilipino. At naway gawin din ng Allah na ibigay din sa kanila ang tamang landas. At magmana tayo ng buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam.